To break your heart. It's a wall another today. And Hello po sa channel namin. Sa D. Andrea Campsite Review. So, ang ating i-review for today ay ang LD's Farm and Resort na matatagpuan sa Kaysakat, San Jose, Antipolo City. Madali lang puntahan. Kung kayo ay mula sa Masinag, dire-diretso lang papunta sa Painaan. So, doon sa Mang Vic, Bulaluhan, pagdating ng palengke ay kakaliwa na kayo at dire-diretso lang. Ang LD's Farm and Resort na ito ay 70% resort at 30% campsite siya. Ang ating campsite review ay napaka-special dahil ito po ay selebrasyon para sa mga tatay. Father's Day celebration. So, pumunta na po tayo sa una nating category. Pero bago yan, sa mga napadaan lang sa channel namin, ang channel namin ay nag-review ng campsite. Binibigyan namin ng grade ito at nagbibigay kami ng recommendation. So, sa bandang dulo ng aming vlog ay nagbibigay kami ng life lesson na natututunan namin sa camping. So, kung gusto nyo ang channel na ito, pwede kayong mag-subscribe. So, mag-subscribe na po kayo. Yan. Ayan. So, dun na po tayo ngayon sa accessibility. So, ang score na mabibigay ko ay 8 points. May part kasi na medyo yung daan papunta doon, medyo lubak-lubak. Ayan. Tapos, actually, yung road niya mismo ang medyo may parang hindi na naayos, parang ganun. Sa akin, ito dahil ay malapit lang, 10 points ang ibibigay kong score dito. So, madaling puntahan, napakalapit lang. Okay. Ang next naman po ay affordability. So, ang mabibigay kong points ay perfect score of 10. Kasi talagang napakamura ng lahat ng kanilang nipahat, ng kanilang entrance, lahat. So, abot kayang halaga. Sa totoo lang, sa sobrang mura ng kanilang babayaran, ay hindi mo maramdaman na may binabayaran ka pala. Okay, next ay facility and security. So, ang mabibigay kong points ay 10 points din. Kasi, pagdating sa CR, napakalinis, napakaganda, maraming tubig, at
Yung sa CR, ang ganda ng kanilang may lababo. sink, may lababo sila doon. Pinicturean nga namin. Pag may Sa- pera kami, bibili Sa na dami kami nun. ng nakita natin yung mga CR, sila lang ang Sila, mayroong ganun. Napaka-cute. Tapos, bukod doon, yung kanyang parking area ay napakaluwag. Pwede sa 4 wheels at syempre, pwede sa mga motor. At ito ay free rin. Free ang kanilang parking. Kaya, 10 points. Sa akin ay 10 points din siya. So, yun sa lista nga natin ay secure, very secure ang perimeter ng farm na iyon and resort. So, may bakod talaga siya. So, sa gate naman, laging may tao. Oo. Napaka-organized. Maraming makikitang signage kung anong dapat, anong di dapat. Oo, yung mga signages, may mga arrowhead, hindi ka maliligaw. At nakakatuwa, ang basurahan nila, mayroong nabubulok, di nabubulok. Yes, may segregation. Segregation. Kaya- Sumusunod talaga sila. Yes, kaya 10 points pa rin kami. Then, ang amenities naman, ang mabibigay kong points ay 8 points. So, ang magagawa mo dito ay swimming, glamping, Tayo ay nag-glamping noong araw na yon, ano? tent pitching, pwede ka mag-bonfire, meron din KTV room, at kung gusto mo ng mahilig ka sa sports, mag-basketball, meron doon half court. Ayan, 8 points. Yan, ang majority talaga doon ay swimming. Okay, so sa akin ay 9 points ang may bibigay ko doon. Okay. Next naman ay hospitality. So, 20 points. Perfect score kasi napaka-accommodating nila ng mga staff doon. Talagang nakikipagkwentuhan sila sa amin. Talagang kung ano yung pangangailangan namin ay naibibigay na agad nila. Nag-o-offer sila ng lahat ng kaya nilang i-offer. Yun. Ayan, mga gamit. Katulad Oo, table, chairs. Meron sila in-offer na payong doon. Payong, Malaking dalang payong. Papahiram sila. Tapos meron din silang parang trolley ba tawag doon? Pwede mo doon ilagay yung mga, kung medyo marami kayong baon, pwede kayong humiram. At sila mismo ang magtutulak noon. Sila ang gagalaw doon. Kaya, perfect score. Sa akin ay perfect score din. Ang ibibigay ko ay 20 points. Napakabait nila Kuya Francis, yung namamahala doon. Si Ate Mary Rose. Mary Rose. Mary Rose. Ayan. Ayan. At saka yung iba pa, napakabait. Parang nag-aantay lang sila kung may request ka. Napaka-approachable ng mga staff. Antabay lang sila sa mga needs ng mga visitors. Perfect score sa akin. Okay. And ang last naman ay yung campsite view. So, ang points na bibigay ko ay 38 points. So, hindi ito perfect kasi wala kaming masyadong nasilip na kabundukan. Pero along the way, papunta doon, meron marami napakaganda. Kaya lang doon mismo sa resort, hindi masyadong visible. Kaya 38 points lang ang score ko. Mapuno naman doon. Meron ka namang makikita mga puno sa paligid. Actually, yung bakod nila halos mga puno na yon. Matatanong mo naman. Okay. And mayroon namang kawayan. Mataas lang ang bakod. Siguro, kaya hindi mo nakikita yung mga bundok. Mataas ang bakod nila. Napakataas yung bakod nilang kawayan. So sa akin ay 33 points ang may bibigay ko. Dalawa lang kasi ang makikita mo halos doon. Kaulapan, tatanong mo naman. Maganda siguro gabi doon, no? Ang campsite view doon ay maganda sa gabi. Of course, pag nasa kabila ka naman, ang matatanong mo lang ay swimming pool. Ayan. So 33 points lang sa akin. Okay. So, bago namin i-reveal ang aming total score, ang total grade ng LD's Farm and Resort, magre-recommend po muna kami. Yun. So, ang mai-recommend ko, so nabanggit ko kanina na kasama sa amenities nila ay yung KTV room. Kaso, hindi siya room kasi open siya. So, mas maganda siguro kung KTV room talagang as in closed yung door para yung noise, kayo lang ang makakarinig. Kasi syempre, kaming mga campers, naghahanap kami or naghihintay kami ng tunog ng nature, tunog ng mga kuliglig, mga kulisap, mga kung ano-anong insekto. So dahil nga open yung KTV nila doon, hindi na namin marinig. Maganda 'yon. Ang kanilang ang room for KTV ay enclosed. Nakasarado siya talaga. Yung hindi makakasingaw ang tunog. Ayun. Sa akin naman, ang recommendation na masasabi ko doon ay i-maintain nila yung ground para sa mga campers, yung camping site nila. Maganda naman. So, may mga damo lang na tumutubo. Kaunting-kaunti lang. And sana, yung campsite
camping site area na yon ay hindi na gawing swimming pool. Nakikita ko kasi Baka, yung lugar na yon ay nagde-develop pa ng isa pang building sa kabila. Ano? So marahil makikater pa ng maraming guest yon. Oo. So nanganganib itong maliit na area na to na gawing swimming Oo. pool area. Kasi isa lang ang swimming pool nila. Pero medyo malaki. Malaki. At saka ang maganda sa swimming pool nila, merong hati sa gitna. So, hindi delikado para sa mga bata na mapunta sa malalim Napaka-safe. na part. Napaka-safe. So, maganda ang kanilang swimming pool. Kaya nga lang isa. So, baka lang, ayun, yung worry niya. Yan, yun. So, sana hindi na yun tanggalin kasi marami rin kasing mga guest na camping style ang gusto, hindi resort style. So, maganda nga yung kanilang ginawa. Sa kabila ay resort, sa kabila ay camping area. Napakaganda nun. So, at murang-mura pa. Oo, So, pangalawang recommendation ko, mag-create sila ng siguro maliit na fish pond para naman madagdagan ang kanilang amenities. Pwede kasi mag-fishing. Yung ibang campers, kahit na ibang guest, pwedeng mag-fishing. So, maliit lang na pond. Maraming sa corner ng kanilang Pwede pa nilang pagkakitaan yun kasi ano yung mahuhuli mo, babayaran mo yun sa kanila. May extra income sila doon. Dagdag pang akit nila yon sa mga guest. Ayun. At saka, pwede rin pala itong gawing event place para sa mga gustong, kahit anong okasyon. Kung malaki ang occasion, pwedeng LD's Farm and Resort. Napakamura po talaga. So, nabanggit na po namin ang aming recommendation sa LD's Farm and Resort. So, ang aking total score ay 94%. Sa akin naman ay 92%. So, ang final grade nito ay 93%. So, ito ay highly recommended. So, dapat yung puntahan. So, since ito ay celebration namin para sa kanya, Father's Day, sa kanya at sa aking ama, butihing ama. So, ang aking lesson na natutunan ay we should honor our father. Kung ano man ang sitwasyon ng ating ama ngayon, maaaring medyo mahina na sila, maaaring may ama na malakas pa, i-honor natin sila palagi kasi minsan sa kanilang buhay ay naging matipuno sila, naging malakas. At siguro kung ano man ang karamdaman nila ngayon, ayun ay dahil nung kabataan niya na paghahanap buhay niya para buhayin ang kanilang mga anak. So kahit na medyo mahina na si tatay, kailangan natin siyang i-honor. Kailangan maging proud tayo sa ating mga ama. At maswerte ang iba sa atin na meron pang ama na tinatawag. Merong iba dyan na mula na pinanganak sila, wala na silang nakagis ng ama. Meron naman dyan, nandyan yung ama, kaya lang, hindi nila pinapansin. Meron naman dyan, nandyan ang kanilang ama, kaya lang, kailangan nilang mag-ibang bayan, mag-OFW, so, hindi nila mayakap o hindi man lang nila makausap ng harapan yung kanilang ama na talagang masyadong nagpapalungkot sa kanila. So, dahil tayo, maswerte tayo, malapit tayo sa ating mga ama, iparamdam natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ayun. Sino nga ba itong ama mo? Di ba? Dapat kilalanin nyo ng mas malalim pa dahil ang ama natin ay meron pang mas malalim yan na pagkatao na hindi natin alam. So, dapat natin unawain dahil sila ay nandun na sila sa landas na sabi nga ng mga matatanda, sila ay palubog na. So, dapat ang ating pangunawa bilang mga anak sa kanila ay lawakan pa natin. So, intindihin pa natin. Ang mga magulang natin, ang ama natin ay ilang taon na lang ang ilalagi ng magulang natin, Bakit hindi pa natin iparamdam yung pagmamahal sa kanila? Kung mayroon man samaan ng loob, nag-iiwasan pa. So, kailan mo sasabihin sa iyong ama na sorry? Kung halimbawa ang iyong ama, ang edad ay 60 years old, ang buhay natin ay 70, maswerte ka na, 80, maswerte ka na. Kung yung 20 years na natitira, at doon ay, ang kalahati doon ay gabi. O edi 10 years na lamang. So, ang natitira doon sa 10 years, kung ikaw naman ang anak, ay ikaw ay nagtatrabaho. Ang 8 hours doon ay mawawala pa.
ilang minuto mo ba nakakausap ang iyong ama? Di ba? Maglaan sana tayo ng panahon sa ating ama. Kausapin natin, iparamdam natin yung pagmamahal. Yung kaunting haplos lang, kahit wala kang salita. Kaunting pagpaalam, kaunting respeto, ayun ay malaking bagay sa ama. At saka hindi lang sa tunay na ama. Meron kasing mga ama na tiyuhin na nagiging ama para sa inyo. Meron ding isang ina na Parang ama. So, kailangan natin silang mahalin. Iparamdam natin ang pagmamahal natin sa kanila habang nandyan pa sila. Hanga ako sa iba na, alam mo, yung iba dyan na Father's Day na, alam nila na wala silang babatiin na Happy Father's Day. Pero nagiging matatag pa rin sila. Ano? Yung iba, nakikiama na lang ng ama ng iba. Kailangan i-honor natin ang ating father, maging proud tayo at mahalin natin sila habang sila ay nandyan pa, buhay pa. Ayan. Huwag natin antayin na sasabihin natin sa ating ama na, ama, mahal na mahal kita, kung siya ay nakapikit na. Ayun. So, yun po. So, yun po ang ating campsite review for today. Maraming salamat po sa lahat ng nagla-like, nagko-comment, nag-share at nagsusubscribe. So, mag-shoutout po kami. Ang dami nagpapa-shoutout ngayon sa atin. Actually, yung iba hindi sila nagpapa-shoutout pero na-touch kami sa kanilang mga comments. Salamat sa mga nag-message. Maraming salamat. So, unahin ko na i-shoutout ang aking pinakamaganda at nag-iisang ate Bel Santos. Siyempre, ang aking mga pamangkin din, si Mariel at si Makmak na nandyan sa Canada. Shout out sa inyo. Sana lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong safe. At sana lagi rin kayong nanonood sa aming mga vlog. Ayan. Tapos ang isa pa ay ang aking estudyante dati sa Pintong Bukawi, ang Zavala Pearl Vlog. So, panuorin nyo rin ang kanyang vlog. Baka magustuhan nyo rin. Then, si Ma'am Shi V na napaka-supportive sa amin. Mula sa simula. Ayan, maraming salamat, Ma'am Shi V. At shoutout din sa aking estudyante sa Pintong Bukawi na napaka-positibo lagi ng komento sa aming vlog. Si Joshua Palogan. Ayan, God bless sa iyo, first anak. honor sa ating pagko-comment. Ayan, God bless sa iyo, anak, at sa iyong family. At sa Pinoy Negosyo. Ayan, hindi man namin po kayo kilala. Maraming salamat po. Ayan. Nagbibigay ng inspiration sa atin. Okay. Then, si Ranil Magano. Ayan, maraming salamat sa iyo. At syempre, sa aming co-teacher, kay Sir Neil Piñano. Ayan, maraming salamat sa napaka-positibong komento. Maraming salamat sa lahat. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp!